Magandang araw po sa lahat ng listeners at viewers. Ito po si Miss Len at palagi niyo po ako makakasama dito sa aming channel. Kaya naman, huwag kalimutang mag-like and subscribe. Ate Lina, pwede ba makahingi muna ng 1 kilong bigas? Bukas ko na lang babayaran. Nakangiting saad ni Maya pero halatang nahihiya habang hawak ang lumang pitaka. Naku Maya, hindi ka pa ba sumasahod sa cafe? Napapailing habang naglalagay ng bigas sa plastic. Na-delay na naman daw po eh. Pasensya na ha. Ay nako, sige na, mabait ka naman. Bayaran mo na lang kapag meron na. Salamat po talaga. Masaya niyang tinanggap ang bigas. Mabilis na naglakad si Maya pauwi sa maliit nilang inuupahang kwarto. Mama, may bigas na tayo. Anak, hindi mo na sana inabala si Lina. Mahinang sabi ni Aling Rosa, ang ina ni Maya habang nakahiga sa kama. Okay lang po yun. Kumain muna tayo. Huminto si Maya nang mapansin ang mga gamot sa mesa. Ma, ubos na pala yung gamot mo. Huwag mo nang alalahanin yun. Mahal yun eh. Naman, kailangan mo yun para sa puso mo. Ani Maya na napapahawak sa noo sa pag-aalala. Anak, sapat na yung nandito ka. Hayaan nyo, mag-overtime na lang ako sa cafe para makaipon ako pambili ng gamot mo. Kinabukasan sa cafe. Maya, may order sa table 6. Coming. Sagot nito habang bitbit ang tray. Paglapit niya sa mesa, nakita niya ang isang lalaking nakasuit. Gwapo pero seryoso ang muka. Good afternoon po. Ano pong order ninyo? Black coffee. Anything else po? No sugar. Okay po. Pagkatalikod ni Maya, napansin niyang nakatingin pala ang lalaki sa kanya. Hoy Maya! Bakit? Yung gwapo sa table 6, kanina ka pang tinitingnan ha? Ha? Baka nag-i-imagine ka lang. Hindi kaya, mukhang mayaman pa. Jenny naman. Pagkasabi ay muli siyang bumalik sa table kung saan naroon ang gwapo ngunit cold na binata. Sir, here's your coffee. Thank you. Ngayon ay nakatingin na talaga sa kanya. May kailangan pa po ba? What's your name? Maya po. Maya. Parang pinag-aaralan ang pangalan niya. Sir? How much do you earn here? Ha? Gulat na tanong ni Maya. Bakit niyo po tinatanong? Just answer. Minimum wage lang po. Tanging saad nito na tila ba may ibang pinaplano o iniisip. Nawirdohan naman si Maya sa lalaki. Maya slowly backed away. Weird naman nun. Baka crush ka. Jenny, hindi nga sabi eh. Tumigil ka na nga. Nakakaya kapag narinig ka niya. Pagkalipas ng ilang sandali, tinawag siya ng binata na ipinagtaka naman ni Maya. Miss Maya. Yes po. Sit down. Po, nasa trabaho po ako eh. 5 minutes. Nagdadalawang isip si Maya. Ngunit, umupo pa rin siya sa bangko nasa tapat ng upuan ng lalaki. Ako nga pala si Alexander. I have an offer. Offer po? Yes. Alexander Monteverde. Sambit ni Maya habang binabasa ang pangalan ng nasa card. CEO? CEO ka? Yes, I am. Bakit? Hindi ba halata? Pero sir, bakit niyo po ako kinakausap? Anong kailangan niyo sa isang katulad ko? Because you look healthy. Ha? Ano po bang gusto niyong sabihin? Hindi ko kayo maintindihan eh. Anong kinalaman ng pagiging malusog ko? Bakit? Big deal ba sa'yo yun? Hindi ba ako pwedeng maging malusog porket mahirap lang ako? OA na bulalas ni Maya. Bahagyang natawa ang binata sa sinabi niya. Relax. Okay. Straight to the point na ako. I need a surrogate mother. Ano? Surrogate mother? A woman who will carry my child. Ano? Ako? Ako ang gusto mo magdala ng anak mo? Yes. And I will pay you 10 million pesos. Just give me a child. Sir, joke ba to? Baka may camera kayo dyan ha? Baka prank lang to. Hindi ako nagbibiro at hindi ako marunong magbiro. Kailangan ko na magiging ina ng aking magiging anak. At handa ako magbayad ng malaki para lang magkaanak. Pero hindi po ko ganung babae. Hindi ko pinagbibili ang pagkatao ko. Marunong ako magtrabaho ng maayos at kaya kong kumita ng pera sa sarili kong pawis at dugo. Tumayo agad ito. You misunderstood. Hindi ko kailangan ng sugar daddy.
It's medical. IVF. Maya stopped. IVF? Yes, no physical relationship. Bakit ako? You're healthy. No vices and And? you look kind. Pero hindi po biro ang pagbubuntis. I know. Bakit hindi na lang kayo mag-asawa? I don't plan to marry. At ayoko magpakasal. Pero gusto niyo ng anak? Yes, Sorry po sir ah. Hindi ko kaya. 20 million. Sir, Think about it. hindi po perang kapalit ng ganyan. Your mother is sick. Paano niyo nalaman? I checked. Pinaimbestigahan mo ba ako? Your hospital bills are high. The money can save her. You only need to carry the baby. At pagkatapos, You give the child to me. 9 months tapos ibibigay ko lang? Yes, Hindi ko kaya yon. 30 million. Habang tumatagal, mas sumisikip ang dibdib ni Maya dahil sa naririnig. Think carefully. Your mother's life or your pride. Natahimik si Maya habang dama ang malakas na tibok ng kanyang puso. Ang 30 million ay sobra pa sa pagpapagamot ng kanyang ina. Sapat na rin iyon para magkaroon sila ng magandang buhay. Pero mangangahulugan iyon ng pagsanla niya ng kanyang matres para magdala ng anak ng isang bilyonaryo. Hindi niya alam kung anong isasagot. Masyado pa siyang naguguluhan. I'll give you 3 days para mag-isip. Ani Alexander saka ito tumayo at inayos ang coat. Call me when you decide. Iniwan niya ang business card sa mesa. Maya stared at the card, her hands shaking. Ano bang gagawin ko? 3 araw ang lumipas pero hindi pa rin makapili si Maya. Ma, may itatanong sana ako. Maingat na umupo si Maya sa tabi ng kama. Bakit para mabigat ang iniisip mo, anak? Kung may pagkakataon pong kumita ako ng malaking pera, pero mahirap gawin, gagawin niyo po ba? Depende. Halimbawa po, para gumaling kayo. Ayoko na gumastos ka para sa akin. Hindi po gastos yun, Nay. Kaya ko magtrabaho para maipagamot ka at gumaling ng tuluyan. Anong klaseng trabaho? Long term po. Anak, huwag kang gagawa ng bagay na pagsisisihan mo. Napayuko ang dalaga. Kinagabihan, hawak pa rin niya ang business card. 30 million. Isang baby lang. Hindi lang yun. Kinabukasan sa cafe. Hoy, andito ulit yung gwapo. Ha? Table 6 ulit. Maya slowly turned. Nandoon nga si Alexander Montenegro. Girl, mukhang ikaw ang hinihintay ah. Bahala ka dyan. Puntahan mo na. Pumunta si Maya sa lamesa kung nasaan si Alexander. Good afternoon po. You called? Hindi pa po. But you will. Confident kayo? Realistic. Sir, bakit ako? I told you. Hindi niyo pa rin po ako kilala. I know enough. May ibang babae naman siguro eh. Yes, Eh bakit ako pa? because you said no. Ha? Most women said yes immediately. Eh di sila na lang. I prefer someone with dignity. Hindi ko alam kung insulto ba yun o compliment. It's a compliment. Kung sakali, Yes, kung sakali, anong mangyayari? Lumapit sa kanya ng kaunti ang binata. first, medical tests. Okay? Second, legal contract. Third, IVF procedure. Tapos, You live comfortably until the baby is born. saan? My house. Ha? Ano? Relax. Hindi ako titira sa bahay ng lalaking hindi ko kilala, no? For security and healthy monitoring. Pwede namang hindi. No, Ang bossy nyo. I'm a CEO. Hindi mo ako empleyado. You will be. Ang kapal. Marahang itidulak ni Alexander ang isang sobre papunta kay Maya. Advance payment. Dahan-dahang pinuksan ito ng dalaga. Nung makita niya ang laman nito, nagulat siya. 5 million? Initial. Hindi pa nga ako pumapayag, di ba? I trust you. Hindi nyo dapat ginagawa to. Your mother's surgery cost 3 million. Paano nyo nalaman? My assistant researched. Grabe kayo. I'm a CEO. A billionaire. Kaya kong gawin ang lahat ng isang pitik lang ng aking daliri. So, what's your answer? Tiningnan niya muna si Alexander sunod ang folder. May kondisyon ako. Go on. Hindi nyo pwedeng kontrolin ang buhay ko. Reasonable. At hindi nyo ako pwedeng sigawan.
I rarely shout. At, yes, hindi ako magiging katulong sa bahay niyo. Deal. Sige, Sige. papayag na ako. Good. Sandali, Yes. kinakabahan ako eh. Normal. At kung magbagong isip ko, You won't. At sigurado ako dun. ang yabang niyo talaga. But you still said yes. Ito na yatang pinaka-weird na desisyon ng buhay ko. Welcome to my world. Maya, break time mo na! Ano yan? Long story. Girl, bakit parang yayaman ka? Hindi ko pa alam kung yayaman ako o mababaliw. Both. Sir, Yes. sana hindi ko pagsisihan to. You won't. Kinabukasan matapos pamirma ng kontrata, nakatayo si Maya sa harap ng isang napakalaking gate. Grabe, bahay ba to o resort? Napatulala habang nakatingin sa mansyon. May dumating na itim na kotse sa tabi niya. Why are you standing outside? Lumabas ito ng kotse habang inaayos ang cuff ng suit. Ina-admire ko po yung kayamanan niyo. It is just a house. Just the house daw. Sir, kasing laki na to ng barangay namin eh. Bumukas ang malaking gate. Come in. Pagpasok nila, lalo pang namangha si Maya. May fountain pa. You're loud. Pasensya na ah. First time ko lang makapasok sa bahay na may sariling mini park. Lumabas ang isang matandang babae mula sa pintuan. Sir Alexander, welcome back. Mrs. Santos, this is Maya. Ah, siya po ba yung... Yeah. Welcome, Miss Maya. Hello po. Ako ang housekeeper dito. Sabihin niyo lang kung may kailangan kayo. Salamat po. Ang laki ng sala. You'll get used to it. Mukhang hindi eh. Napansin ni Maya ang napakalaking chandelier. Sir, magkano yan? Which one? Yung ilaw. Maybe 2 million. Ano? Relax. Sir, kung ibenta niyo yan, mababayaran na lahat ng utang namin. You're dramatic. Huminto sila sa harap ng isang pintuan. This will be your room. Room lang? Binuksan niya ang pinto. Pagbukas niya ay mas lalo siyang namangha. Sir, Yes. mas malaki pa to sa buong bahay namin eh. May malaking kama, walk-in closet at balcony. May sarili pang sofa. Of course. Sir, baka maligaw ako dito ah. You're impossible. Sir, Hmm? salamat. You haven't done anything yet. Pero tinulungan niyo na ako. Just follow the contract. Sir, What now? pwede ba ako magluto ng pansit canton sa kusina? Why? Comfort food. Fine. Yes. Masayang tumalon si Maya na parang bata. Napailing si Alexander habang naglalakad palayo. You're strange. Sa kusina, Mrs. Santos, pwede po magluto? Of course. Si Sir Alexander ba laging ganun kaseryoso? Oo. Hindi ba siya marunong ngumiti? Rare sight yon. Challenge accepted. Nakangiting nagluluto siya ng pansit canton. Habang kumakain si Maya sa dining table, pumasok si Alexander. What are you eating? Pansit canton. That smells strong. Masarap kaya? Unhealthy. Try nyo. No. Isang subo lang. Fine. Binigyan ni Maya ito ng tinidor at tumikim ito. Hindi agad nakapagsalita si Alexander. Di ba masarap? It's acceptable. Acceptable daw. Biglang pumasok ang assistant ni Alexander. Sir, Sigaw ni Leo habang hinahabol ang hininga. what is it? Problem? Explain. May reporter sa labas. So, may picture sila ng pagpasok ni Miss Maya. Tumigil si Maya sa pagkain. Ha? Akala nila girlfriend niyo siya. Ano? That's inconvenient. Inconvenient lang? Sir, chismosang internet. Trending na po. Trending? There's only one solution. Ano? We pretend it's true. Ano? You'll act as my girlfriend. Sir, baby carrier lang ako, hindi artista. It's temporary. Hindi ako marunong umarte. Just be yourself. Mas lalong maniniwala ang tao. Exactly. Lord, ano ba itong pinasok ko? Kinabukasan, maaga ba lang ay nagkakagulo na sa mansyon. Sir, hindi ko talaga kaya to. Paikot-ikot sa sala habang hawak ang cellphone. Relax. Kalbang sabi ni Alexander habang nagkakape. Relax, trending na ako no? That's temporary. Sir,
May hashtag na hashtag Montenegro Mystery Girl. Creative. Hindi ako creative, no? Kinakabahan ako. Pumasok ang assistant na si Leo. Sir, nandiyan na po yung reporter sa gate. Ano? Good. Good? We'll confirm the rumor. Sir, hindi ako ready maging fake girlfriend, You just need to sign beside me Ganun lang? and hold my arm. Ha? Couples do that. Hindi ako sanay eh. Then let's practice. Practice? Biglang hinawakan ni Alexander ang kamay niya. Sir, Yes, kinakabahan ako eh. you're shaking. Natural. Relax your shoulders. Hindi ko makontrol. Napailing ang binata. You're hopeless. Salamat ha. Lumabas sila ng gate ng mansyon. Maraming reporters ang agad sumigaw. Sir Alexander, is she your girlfriend? Yeah. How long have you been together? 3 months. Sir, 3 months agad? Smile. Hindi ko kayang ngumiti. Too late. Miss, what's your name? Maya. Are you living with Mr. Montenegro? Sa pagkakataong ito, mas lalong lumakas ang kaba ni Maya. Yes, Sir, we're very happy. are wedding bells coming soon? No plans yet. Pagkatapos ng interview, mabilis silang pumasok sa loob. Sir, bakit ganun ang sagot niyo? Because it's believable. Magmumukha akong gold digger. You already live in my house. Hindi ko ginusto yung chismis. Calm down. Hindi ako kalmado. Sir, may isa pang problema. What now? Nalaban na po ni Miss Veronica. Sino si Veronica? Ex-girlfriend po ni Sir. Ah, At napunta na siya dito. ha? Biglang bumukas ang pinto. Isang napakagandang babae ang pumasok. Alexander! Veronica, So totoo pala. what are you doing here? Checking if the rumors are real. Ito? Hello po. Bati ni Maya kahit kinakabahan siya. This is your girlfriend? Yes, Alexander, please, you broke up with me for this? Excuse me po? A cafe waitress? that's enough. You can't be serious. Sir, mahinang bulong ni Maya. What? Pwede bang umatras na ako? No. Alexander, you're embarrassing yourself. Hinila ni Alexander si Maya papalapit sa kanya. Sir, She's not embarrassing. In fact, I like her. ha? You're lying. Am I? Biglang hinawakan ni Alexander ang kamay ni Maya. You'll regret this. Tumalikod siya at umalis. Tahimik lang ang sala hanggang sa magsalita si Maya. Sir, pwede niyo na pong bitawan yung kamay ko. Right. Grabe po yun ha. Sorry. First time niyo mag-sorry. Probably. Sir, mukhang mas lalong gumugulo yung buhay natin. Indeed. Pero hindi pa nila alam, ang fake relationship nila ang magiging dahilan kung bakit sila unti-unting mahuhulog sa isa't isa. Maagang umaga sa mansyon, tahimik ang paligid maliban sa tunog ng kutsara sa plato. Sir, sigurado ba kayong kailangan ko magpa-check up ngayon? Tanong ni Maya habang kumakain ng tinapay habang nakaupo sa dining table. Yes. Diretsong sagot nito habang nagbabasa sa tablet. Healthy naman ako. It's part of the IVF preparation. Kinakabahan ako eh. You'll survive. Grabe naman yung encouragement. Pumasok si Leo sa dining area. Sir, ready na po yung sasakyan. Leo, kinakabahan ako. Normal lang po yan. Hindi mo naman katawan ng tutusukin ng karayom. Point taken. Let's go. Sir, sandali. What now? Pwede bang kumain pa ako ng isa pang pancake? Baka last meal ko na to eh. It's a hospital, not an execution. Hindi nyo alam ang takot ko sa injection, no? Napailing si Alexander. Sa loob ng kotse, hindi mapigilan ni Maya na magtanong. Sir, ilang babae na ba yung tinanong nyo bago ako? Several. At lahat sila pumayag? Most. Bakit hindi nyo sila pinili? They treated it like a transaction. Hindi ba transaction naman talaga to? Not entirely. Ha? Forget it. Ang mysterious nyo talaga. Pagdating nila sa ospital, agad silang sinalubong ng nurse. Good morning po. We're here for the IVF consultation. Yes. Miss Maya? Ako po. Follow me. Sir, samahan niyo ako.
Why? Moral support. Fine. Sa loob ng klinik, nandoon na ang doktor. Good morning. Good morning po. So ikaw a surrogate mother? First time? Opo, Don't worry, we'll just do some tests. test lang. Blood test, ultrasound, and physical exam. Blood test. Yes. Dahan-dahang lumingon si Maya kay Alexander. Sir, What? pwede bang hawakan kong kamay niyo? Why? Baka mahimatay ako eh. Hinawakan ni Maya ang kamay niya habang kinukuhaan siya ng dugot. Aray! You're squeezing my hand. Pasensya na. Relax lang po. Hindi ako relaxed. Everything looks good. Talaga? Healthy ka. Buti naman. We can start the IVF process next month. Good. Next month na agad? Yes. So, magiging buntis na ako? If successful, yes. Are you okay? Iniisip ko lang. 9 months tapos ibibigay ko yung baby. You can still back out. Ha? The contract allows withdrawal before IVF. Talaga? Yes. Tiningnan niya ng mabuti si Alexander. Pero ibinigay niyo na yung pera. Your mother needed it. Hindi niyo babawiin? No. Sir, hindi pala kayo kasing sama ng iniisip ko. That's a strange compliment. Compliment pa rin yun. Sir, Yes. gutom na ako. Already? Stress eating. Where do you want to eat? Street food sana. No. Please. Absolutely not. Sir, ang boring yung kasama. Fine. Yes! Habang naglalakad sila sa street food stall, naisipan ni Maya na ipatikim kay Alexander ang kinakain niya. Sir, tikman niyo to. Oh. What is that? Isaw. That looks suspicious. Masarap kaya. I'll pass. 1 bite lang. Fine. Di ba masarap? It's acceptable. Acceptable ulit. Pareho silang napatawa ng bahagya. At sa unang pagkakataon, ngumiti si Alexander. Sir, What? tumawa kayo? Did I? Oo, Don't get used to it. pero hindi nila alam, ito pa lang ang simula ng mga sandaling unti-unting kapalapit sa kanilang dalawa. Isang hapon sa mansyon, tahimik si Maya habang naglalakad sa sala. Hawak ang baso ng juice. Mrs. Santos? Yes, Miss Maya. Totoo bang may darating na bisita? Hindi lang po bisita. Ha? Pamilya po ni Sir Alexander. Pamilya? Yes. Bakit? Nabasa nila ang balita tungkol sa inyo. Ay, naku. Napahawak na lang sa noo si Maya. Biglang pumasok si Alexander sa sala. What's wrong? Sir, darating daw ang pamilya niyo. I know. Alam niyo? I invited them. Ano? Relax. Sir, hindi ako relaxed. Just act natural. Hindi natural ang fake girlfriend. Andyan na ba sila? Yes. Patay. Maya-maya, biglang bumukas ang pintuan. Pumasok ang isang eleganteng babae at isang matandang lalaki. Alexander. Mommy. Mommy? So, tumingin kay Maya mula ulo hanggang paa. Ito ang girlfriend mo. Good afternoon po. Bati ni Maya at magalang na yumuko ito. Alexander, you could have chosen better. Biglang nawala ang ngiti sa mga muka ni Maya. Father, enough. What's your surname, dear? Reyes po. And what do you do? Dating cafe waitress po. Dati. Ngayon po. She's leaving here now. How convenient. Alexander, is this a joke? No, Dad. You're dating a waitress. Yes. Impossible. Pasensya na po. Alam kong hindi ako bagay sa mundo nyo. Pero hindi ko buo ginusto na mangyari to. Then why do you stay? May dahilan po. Money. Dahil sa tanong ay bahagyang nasaktan si Maya. Dahil yun din naman talaga ang totoo. Ma, What? It's obvious. Para lang ang habol niya sa'yo. Bakit? May iba pa bang rason kung bakit siya magsistay rito? Ang mga kagaya niyang babae ay iisa lang ang pag-uugali. Lahat sila ay gold digger. Tumayo sa Alexander. stop insulting her. Alexander, She's my guest. you're defending her. Yes. Sir, Relax. Alexander, this relationship will damage the family name. I don't care. You should.
I won't marry someone for status. You're serious about her? Yes. Dahil sa sagutan nila, lalong nabubulunan si Maya sa kanyang sariling laway. Sir, Play along. opo. If you hurt my son, hindi ko po yun gagawin. Good. But I still don't approve. Neither do I. Lumabas silang dalawa. Pagkasara ng pinto, Sir, What? akala ko mamamatay na ako sa kaba. You did fine. Fine daw. You stood up for yourself. Thank you. For what? Sa pagdepensa sa akin. I meant what I said. Alin doon? I won't let anyone insult you. Sir, baka makalimutan natin na fake lang to Maybe. Hindi niya napansin ang sagot ni Alexander. Sa labas ng gate ng mansyon, may nakatingin sa kanila mula sa loob ng kotse. Nakangiting parang may pinaplano na mapanganib. Let's see how long you last. Madilim ang langit noong gabing iwan. Malakas ang hangin at nagsisimula ng bumuhos ang ulan. Grabe yung bagyo. Nakatayo sila sa balcony habang nakatingin sa ulan. You should go inside. Nasa likod niya ito habang hawak ang tablet. Ang ganda kasi. You'll get sick. Hindi ako madaling magkasakit. Tapos biglang kumendad. Ay! Napatalon sa gulat si Maya. You're scared of thunder? Hindi Pagkukunwari ni Maya pero totoo. Talagang takot siya sa kulog at kidlat. You screamed. Ha? Nagulat lang. Biglang nawalang ng ilaw ang buong mansyon. There it is again. Sir, nawalan ng kuryente. Backup generator will start soon. Pero madilim. I noticed. Marahang lumapit si Maya kay Alexander dahil sa kabang nararamdaman. Sir, pwede ba akong tumabi sa inyo? You already are. Mas malapit pa. Why? Nakakatakot Lalong nadagdagan ang takot ni Maya dahil nagkaroon ulit ng malakas na kulog. Napasigaw ulit siya. Napakapit sa braso ni Alexander. You're shaking. Sabi ko naman sa'yo I thought you said you weren't scared. Hindi nga masyado. Come. Saan tayo pupunta? Living room. There's an emergency light. Pagdating nila sa sala, mahina lang ang ilaw mula sa emergency lamp. Parang horror movie. Stop imagining things. Hindi ko mapigilan Pagdating nila, umupo sila sa sofa. Sir, may itatanong ako. Bakit gusto nyo talagang magkaanak? Sorry kung personal It's fine. Curious lang ako My parents were always busy. Money, business, reputation. But that family. I grew up along in a big house like this. Kaya gusto nyo ng anak Yes, para hindi kayo mag-isa. exactly. Maya smiled softly. Sigurado ako magiging mabait kayong tatay. You think so? Oo naman. Why? Kasi kahit suplado kayo, Thanks. may puso kayo. You're strange. Bakit? Most people see money first. Mahirap kasi ako What does that mean? Sanay akong tumingin sa tao, hindi sa pera. Napatingin si Alexander sa kanya at biglang kumidlat ulit kaya't napasigaw siya. Napayakap siya kay Alexander. Sir, Yes, pasensya na it's fine. Pero hindi agad siya binitiwan ni Maya. Hindi pa nawawala yung kulog. Right. Pareho silang napatawa ng mahina. Sa labas ng mansyon, nasa loob ng kotse si Veronica habang kausap ang isang lalaki. Sigurado ka? Yes, ma'am. She signed a contract? Yes, Surrogate mother? exactly. Perfect. What will you do with the information? Expose it. That will create a scandal. That's the point. Sa loob ng mansyon, walang kamalay-malay ang dalawa na may nagmamanman sa kanila. Sir, bakit ba talaga ako napili mo na maging surrogate mother ng anak mo? Again, nasabi ko na, di ba? Bakit kailangan pa ulit-ulit mong itinatanong? Kasi kung iba siguro, Kung iba siguro ano? baka hindi ako ganito kasaya. You're happy? Oo, Even with strange situation? oo naman. Kasi mabait kayo. Hindi sumagot si Alexander. Pero sa unang pagkakataon, hindi na niya sigurado kung magandang ideya pa ba ang kontratang ginawa nila. Kinabukasan, tahimik si Maya sa kanyang room. Hawak ang cellphone. Paulit-ulit niyang binabalikan ang balita online. No.
Nanginginig si Maya habang nakatingin sa screen. Maya-maya, tumunog ang kanyang cellphone. Nag-text ng kanyang kaibigan na si Jenny. Maya, bakit sikat na sikat ka na sa internet? Agad namang nag-reply si Maya. Hindi ko rin alam, Jenny. Wala akong ginawa. Biglang pumasok si Leo. Miss Maya, Sir Alexander wants to see you. Bakit? He says it's urgent. O sige. Mabilis na naglakad si Maya at pumunta sa kinaroroonan ni Alexander. Tense na tense siya habang naglalakad. Para pang gusto nang lumabas ng kanyang puso sa sobrang lakas ng tibok nito. Sita, Seryosong saad ni Alexander nang makalapit si Maya. Sir, I know about the leak. ano? Veronica posted your surrogacy contract online. Bakit? Paano niyo nalaman ang lahat? She's jealous. She wants to ruin us. Ako? Bakit ako? Because I see you as the weak link. Wink-link daw ako? Don't argue now. We need a plan. Plan po? We fight back. We have to control the narrative. I'm going to take responsibility. Anong gagawin mo, sir? I'll tell the media the truth. That you are not doing anything illegal. And that I am fully responsible. Sir, baka... No baka. Trust me. Kakayanin natin to. Napahinga si Maya. Nakatitig sa kanya. Natatakot po ako. Kahit naman mahirap lang po ako, ayoko namang makaladkad sa kaihiyan ang buong kong pagkatao. You're not alone. Sa labas ng mansyon, reporters were gathering. Sir Alexander, we saw the contract online. Yes, it was leaked. Your surrogate mother is trending negatively. She's doing this for a reason. At wala na kayong pakialam kung ano man ang desisyon namin sa buhay. Are you saying you're responsible? Yes, all decisions are mine. She is not to be blamed. Maya, standing beside him, was shocked. Sir, Yes, salamat po talaga ha. Alexander gave her a small nod, habang ang media ay patuloy na kumukuha ng mga larawan nila. Ang yabang niyo pa rin. I am serious. Hindi mapigilan ni Maya ng umiti kahit stress na siya sa nangyayari. Sir, parang ang dami ko pang dapat matutunan sa inyo ah. Good, I know you will. Habang pabalik sila sa mansyon, tumigil sila sa garahe. Sir, alam niyo, parang kahit fake pa rin tayo. Parang okay na ako kahit may gulo. Good, that's the spirit. Maya felt her heart beating faster. Sir, Yes, pero sir natatakot din po ako. Baka kasi mahulog ako sa inyo. Ayoko masaktan. Tila biglang nalungkot na sa ad ni Maya. Natigilan si Alexander at nabigla sa diretsahang sabi ng dalaga. Hindi niya alam kung anong sasabihin dahil parang tinamaan ng puso niya. Ilang sandali din siyang hindi nakasagot habang nakatitig rito. huwag kang matakot dahil hindi ka masasaktan. Sir, Wala kang dapat ikatakot. bahaglang namula ang pisngi ni Maya at tumingin ng lalang siya sa malayo. Hindi ko po talaga gustong maging ganito. Neither do I, but I like it. Sandaling tumigil ang ulan sa labas. The storm was gone, leaving behind a quiet, tense calm. Sir, gabi na. Yes, let's go inside. Magkahawak sila ng kamay habang papasok sa mansyon. Pakiramdam nila ang fake relationship nila ngayon ay nagiging totoo na. Kinabukasan sa mansyon, tahimik si Maya sa kusina habang nagluluto ng kape. Ang amoy ay nakakaagaw ng atensyon. Sir, kape po? Alok ni Maya sa binata habang naglalakad papunta sa sala, hawak ang tray. Already awake? Tanong ni Alexander na nakaupo sa sofa habang nakatingin sa laptop. Early bird po talaga ako. Or nervous? Ha? About what happened yesterday. The press thing. Yun po. Napangiti siya ng mahina. Habang naglalakad siya, nadulas ang tray ng kaunti. Halos mahulog ang kape. Careful. Biglang naipit ang kamay ni Maya sa tray at napatagilid siya. Maya! Hinawakan niya ito bago ito mahulog. Sir, sambit nito na medyo nahihiya. You okay? Opo, salamat po. Tumitig sa kanya sandali. Sandaling natahimik sila. Ang lapit ng katawan ni Alexander. Para bang ang bawat tibok ng puso ni Maya ay tumigil. Sir, baka pwede na akong umupo dito sa sofa? You're already on it. Sir, masyado pong malapit tayo. Is that a problem? Hindi ko po alam. Napatingin siya sa sahig. Nanginginig ang mga daliri.
Marahan namang lumapit si Alexander at inilagay sa likod ng kanyang tenga ang buhok na nasa pisngi ni Maya, habang titig na titig sa mukha ng dalaga. Kaya naman halos mabibingin na si Maya sa lakas ng tibok ng kanyang puso na sobra nang natataranta at kinikilig sa sandaling iyon. Dama niya ang pamumula ng kanyang pisngi. Sir. You're cute when flustered. Sir, huwag mong sabihin yon. Alexander smirked slightly. Why not? It's true. Pero fake pa rin tayo. Maybe. But it doesn't feel fake right now. Lalong sumikip pa ang dibdib ni Maya. Sir, baka mapahiya na ako sa sarili ko. You won't. I promise. Biglang may kumatok sa pinto at pumasok si Leo. Miss Maya, Sir Alexander, may bisita po. Ha? Pumasok ang isang delivery boy. For Miss Maya. Iniabot ang maliit na package. Salamat po. Binuksan nila ang package at nakita ang maliit na teddy bear na may note. Para sa comfort mo, a friend. Maya smiled softly, holding the teddy. Sir, nakakatuwa po. Not as much as you. Parang nabulunan si Maya at halos matapon na ang hawak niyang kape. Sir, ano ba? Pwede ba mo kong sasabihin ng mga ganyan? Can't help it. Sandaling tumigil sila sa pag-uusap. Nagkatinginan, parang tumigil ang oras sa paligid. Sir, masyado po tayong malapit ulit. Maybe it's okay. Napayoko si Maya at damang-daman niya ang pang-init at pamamula ng kanyang pisngi. Hindi ko po kasi alam kung anong dapat kong gawin. Just relax. Be yourself. Hindi alam ni Maya, pero sa bawat salita ni Alexander, unti-unti siya nahuhulog. Sa kabilang banda sa labas ng mansyon, nakatingin si Veronica sa kanilang Instagram post, ang teddy bear photo ni Maya. I'll make her regret this. Sabay ngiti ni Veronica na may lamang panganib. Gabi na sa mansyon, tahimik ang sala. May ilaw mula sa fireplace. Nakaupo si Maya sa sofa habang hawak ang teddy bear. Sir, malamig po dito. You can sit closer to me. Umupo siya sa kabilang dulo ng sofa at bahagyang lumapit dito. Sir, napatingin sa kanya si Maya, medyo nagulat. It's cold. You'll freeze. Opo. Dahan-dahan siyang lumapit. Hawak pa rin ang teddy bear. Sandaling tumahimik sila. Ang lapit ng katawan ni Alexander ay unti-unting nakakakaba kay Maya. Sir, parang ang lapit naman natin. Nagbaba siya ng tingin habang nanginginig ang mga daliri. It's okay. Hinawakan niyang kamay ni Maya ng dahan-dahan. Relax. I won't hurt you. Hindi po ako marunong sa ganito eh. Biglang may kumatok sa pinto. Si Leo ang pumasok. Miss Maya, Sir Alexander. May text po si Veronica. Ano pong sabi niya? She said she's coming over tomorrow. Ha? Don't worry. I'll handle her. Pero sir, Trust me. sandaling tumigil ang kanilang pag-uusap. Ang tensyon sa pagitan nila ay tumindi. Hindi na fake ang damdamin sa mata ni Maya. Sir, salamat po sa lahat. You don't need to thank me. Biglang bumukas ang pinto at tumulo ang ulan sa labas. Maya, mag-iingat ka bukas. Veronica might try something. Opo. Sagot ni Maya na napatingin kay Alexander. May halong kaba at excitement ang kanyang mga tingin. Sandali silang nagtagpo ng tingin, ang lapit ng katawan, ang init ng kanilang mga mata. Ang fake na relasyon ay unti-unting nagiging totoo. Sa labas ng mansyon, pakatayo si Veronica sa kotse, nakangiti at may dalang plano. You think you can get away with this, Maya? Think again. Hindi alam ni Maya at Alexander, pero ang gulong dala ni Veronica ay magsisimula na sa susunod na araw. Sumunod na araw, maulan pa rin. Nakatayo si Maya sa sala. Hawak ang umbrella, malakas ang tunog ng ulan sa bintana. Sir, sigurado po ba kayo na hindi siya makakapasok? I told her already, but she's persistent. Ha? Biglang kumatok ang pinto ng malakas. That must be her. Tumayo agad siya. Binuksan ang pinto at nakita niyang nakaluhod sa ulan si Veronica habang nakangiti. Well, look who we have here. Tumingin siya kay Maya ng matalim. Good afternoon po. Bati ni Maya sa mahinang boses, habang ang hawak ang teddy bear ng mahigpit. What's good in afternoon? Siguro mas gagandang hapon ko kung lalayas ka na at hindi mo na ipipilit ang sarili mo sa mundong hindi ka naman bagay. Lalo na kay Alexander. Dahil sa akin lang siya nababagay at hindi sa hampas lupang kagaya mo. Hindi po ganon. Napabuntong hininga siya habang nanginginig ang mga kamay. Veronica, that's enough.
nakatingin sa kanya ng matindi. Oh, or what? Habang nag-uusap sila, hindi sinasadya, natapilok si Maya sa basang sahig. Lumapit sa kanya si Alexander at hinarap siya ng mabilis. Maya, Nawakan niya na mabilis bago siya mahulog. Sir, ang lapit ng katawan ni Alexander sa kanya, ang init ng kanyang kamay, parang tumigil ang oras. Oh, how adorable! Need the billionaire to save you, little girl? Hindi po sa ganun. leave her alone. Tumayo ng matindi, hinawakan ng balikad ni Maya at dahan-dahang inilapit sa kanya. Sir, I mean it. you really care about her? More than you think. Tumingin si Veronica kay Maya, parang sinusubok siya. We'll see how long this lasts. Sir, tumigil ang puso niya saglit at tumitig sa pinto. Don't worry, I've got you. Hinawakan muli ang kamay niya, init na nagpadama ng kakaibang tibok sa dibdib ni Maya. Sir, salamat po talaga. Nakangiti ng tunay para sa unang pagkakataon kahit magulo ang paligid. Sandali silang nagtagpo ng tingin. Ang tensyon sa pagitan nila ay mas lumalim. Hindi na fake ang damdamin. Gabi na sa mansyon, tahimik ang buong bahay. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos. Nakatayo si Maya sa bintana habang hawak ang cellphone na nanginginig. Ha? Binasa ang email mula sa media. Nakalabas ang tungkol sa surrogacy contract. Hindi ito totoo. Hindi ako may gusto ng lahat. Pinilit lang ako. Napahawak siya sa ulo. Takot ang halata sa mga mata. Biglang pumasok sa Alexander sa kwarto niya. Maya, Tawag ni Alexander na nakatayo sa pintuan. Malamig ngunit seryoso ang tingin nito. Sir, mahinang bulong nito, halos umiyak na. I saw the news. Lumapit siya at hinawakan ang kamay ni Maya. Sir, lumalala na po ang problema. Halos buong bansa na nakakaalam ng usapan natin. Nakakahiya. Baka malaman pa to ng nanay ko. Ano mukha kong hiharap sa kanya? Alam kong alam niya na alam kong hindi niya ako mapapatawad. Pinalaki niya ako may prinsipyo at marangal. Tapos ganito lang ang mababalitaan niya. Malalaman niyang pinagbili ko yung aking pagkatao, ang aking sinapupunan. Halos lumuluhan na si Maya at nanginginig ang mga daliri. Ako nang bahala. Hindi ka mapapahiya. I won't allow it. Hinila niya si Maya papunta sa kanya at pinahawak ang braso sa kanyang balikat. Biglang dumula si Maya sa bangsang sahig, ngunit hinarap siya ni Alexander ng mabilis. Careful. Hinawakan ito sa balikat si Maya at inilapit sa kanya. Nakangiti ng mahina si Maya pero medyo nahihiya. You're shaking. Takot po. I've got you. Hinawakan niyang mukha ni Maya, inilapit ng kaunti sa sarili niya. Ang init ng katawan niya ang nagpapalakas sa tibok ng puso ni Maya. Sir, hindi ko po alam kung ano ang dapat kong gawin. Just be with me. That's enough. Hinawakan muli ang kamay niya at dahan-dahang niyakap si Maya ng isang protective hug. Sa unang pagkakataon, si Maya hindi umalis sa yakap ni Alexander. Naramdaman niya ang init, ang tibok ng puso ni Alexander at ang katahimikan sa paligid na parabang kanilang mundo lang. Sir, salamat po sa lahat. Nakangiti ito na halos umiyak sa ginhawa ng pakiramdam na may magpoprotekta sa kanya. Sa labas ng mansyon, This isn't over, Maya. You'll regret crossing me. Nakangiti ng matalim habang nakatingin sa mansyon sa ulan. Gabi na sa mansyon at mas malakas ang ulan kaysa dati. Nakatayo si Maya sa balkonahe, nag-iisip habang ang kanyang teddy bear. Sir, ang gulo po ng lahat. Biglang lumapit si Alexander, nakasuot ng jacket, basang-basa sa ulan. Maya, Nakatingin siya ng seryoso kay Maya habang hawak ang kamay nito. Sir, napatigil sa paghinga ang dalaga nang makitang intensity ng mata ng binata. come inside. That gets you out of the rain. Dahan-dahang pumasok si Maya. Medyo nanginginig. Pumasok si Alexander sa loob at dahan-dahang isinara ang pinto. Sita, you're shaking. Hinila siya papunta sa sofa at umupo. Sir, sorry po ah. Nai-stress lang ako eh. No need to apologize. You don't have to face this alone. Hinawakan ang braso niya. Init ang kumakalat sa katawan ni Maya. Pero sir, It's okay. You don't have to be afraid. dahan-dahang inilapit ang mukha niya kay Maya. Halos dumikit ang kanilang mga noo. Sir, Shh, you're safe. hinawakan niyang mukha ni Maya ng mas mahigpit. Ang init ng katawan niya ay nagpapalakas ng tibok ng puso ni Maya. Hindi niya namalayan pero unti-unting tumigil ang mundo sa paligid nila. Ang ulan,
Ang kidlat, ang lahat. Lamang ang init ng kanilang yakap at tibok ng puso. Sir, hindi ko po alam. Ang dibdib niya ay mabilis na kumakalabog. Nahihiya sa sariling damdamin. Don't think. Just feel. Hinila niya si Maya sa kanyang dibdib. Mas mahigpit. Parang gusto niyang protektahan siya sa lahat ng gulo sa mundo. Sa unang pagkakataon, hindi umalis si Maya. Naramdaman niya ang init ng katawan ni Alexander, ang tibok ng puso nito at ang katahimikan sa paligid na parabang sinalang ang mundo. Hinaplos ni Alexander ang buhok ni Maya. Dahan-dahang pinisi ng kamay niya ang init na nagpadama ng kaligtasan at kilig. Sumunod na araw, tahimik ang bahay. Nasa living room si Maya. Naglilinis ng maliit na mesa habang si Alexander ay nakaupo sa sofa. Nagbabasa ng dokumento. Sir, baka pwede ko pong ayusin yung mga gamit dito? Dahan-dahan siya naglakad at medyo kinakabahan. Sure. But be careful. Don't hurt yourself. Hinawakan niya ang teddy bear na hawak ni Maya at dahan-dahang inalis sa kanyang mga kamay. Relax. I'm not letting you drop it. Ngumiti ng bahagya si Alexander at inilapit ang teddy sa kanyang dibdib. Sandali silang nagkatinginan. Ang init ng mata ni Alexander, ang lambot ng teddy, at parang tumigil ang oras. Sir? Shh. Just stay here. You're beside me. You don't have to worry. Hindi nila namalayan, biglang pumasok si Leo. Nakatingin ng bahagya sa kanila. Miss Maya, Sir Alexander, may tawag po si Veronica. Ha? Ignore it for now. Hinawakan niya ulit ang braso ni Maya at inilapit sa sarili ng kaunti. Dahan-dahan niyang niyakap si Maya sa isang protective hug. Init ng katawan niya ay kumalat sa dibdib ni Maya. Sunod na araw, mainit ang araw at tahimik ang mansyon. Nasa sala si Maya. Nag-aayos ang dokumento para sa surrogacy papers. Malapit ang pagbisita ng pamilya ni Alexander. Sir, okay na po bang lahat? Tanong ni Maya habang hawak ang tray ng tubig. Relax. Everything's ready. Tumayo sa likod niya habang nakangiti ng kaunti at hawak ang jacket niya. Biglang pumasok si Veronica at may daladalang folder. Hello everyone! Thought I'd drop by. Tumayo ito sa gitna ng sala at tinutok ang mga mata kay Maya. Ha? Napahinto sa ginagawa si Maya at napatingin kay Alexander na nakatingin sa kanya ng seryoso. Veronica, what are you doing here? Tumayo ang binata habang malamig ang tingin kay Veronica. Just think I'd show everyone what Maya's really up to. Binuksan nito ang folder at ipinakita ang mga surrogacy documents sa buong pamilya ni Alexander. What is this? Tanong ni Mrs. Montenegro na nakatingin kay Maya ng matalim. Halatang nagulat ito. Hindi po ganitong nangyari. Mahinang sabi ni Maya habang nanginginig ang mga kamay. Oh really? So the billionaire's poor little surrogate is trying to hide something. Tumawa ito ng may pang-aalipusta. Veronica, that's enough. Tumayo si Alexander at hinarap si Veronica. Sir. Everyone listen. Maya did nothing wrong. Ako may kagustuhan ng lahat. Kinuha ko siya para magdala ng aking anak. Ayaw niya pero pinilit ko siya. Hindi siya kasing sama ng iniisip niyo. Mabuti siyang babae. At yun ang dahilan kung bakit siya napili ko para magdala ng aking anak sa kanyang sinapupunan. Tumayo siya sa harap ni Maya at inilagay ang kanyang kamay sa likod niya ng dahan-dahan. Napatingin siya sa lalaki. Hindi siya makapaniwala sa proteksyon at suporta na nanggagaling kay Alexander. Alexander! Nagkatinginan sila ng kanyang ina. Halatang nagulat sa kanyang tapang at paninindigan. I said enough. Maya is under my protection. If anyone disrespects her, again, it's me they have to answer to. Sandaling tumigil ang lahat sa sala. Maya's heart raced. Hindi lang niya maiwasang mahiya, kundi ramdam niya rin ang init ng tibok ni Alexander sa kanyang likuran. Hindi alam ni na Maya at Alexander, pero sa bawat pagsubok ni Veronica, unti-unti nilang nararamdaman na mas lumalalim ang kanilang koneksyon. Hindi na fake, kundi totoo. Gabi na sa mansyon. Malakas ang ulan sa labas, ang hangin ay humahampas sa bintana. Nasa sala si Maya, nakaupo sa sofa, nakatingin sa ulan habang hawak ang teddy bear niya. Sir, hindi ko po alam kung paano ko haharapin ang lahat. Biglang pumasok si Alexander, basa sa ulan at nakasuot ng jacket. Maya, stop worrying. I'm here. Hindi ko may kasalanan. Ako to. Kaya akong dapat tumarap sa kanila. Kaya huwag ka na mag-alala. Hindi ko hahayang pakialam nila ang aking desisyon. At hindi ka nila makapakailaman.
Lumapit ito sa kanya at hinawakan ang kanyang mga balikat ng dahan-dahan. Sir, pero si Veronica. Napatingin sa kanya si Alexander, halatang nag-aalala ito. I won't let her hurt you. Ever. Hinawakan nito ang mukha ni Alexander, dahan-dahan niyang inilapit sa sarili. Naramdaman ni Maya ang tibok ng puso ni Alexander, ang init ng katawan nito at ang katahimikan sa kanilang paligid. Sir, salamat. Kahit alam kong binayaran niyo lang ang aking sinapupunan para magdala ng inyong anak, ramdam kong protection mo. Shh. Just stay here. You're safe. No one will touch you. Hinaplos ni Alexander ang buhok niya at dahan-dahang pinisil ang kamay niya. Sandali silang nagtagpo ng tingin. Ang ulan sa labas, ang init sa loob, ang lapit nila. Parang tumigil ang oras. Sir, paano kung tuluyan na ako mahulog sa'yo? Mahinang bulong ni Maya at halatang kinakabahan ito. I noticed. I felt it too. Hinawakan nito ang kamay ni Maya at dahan-dahang niyakap ulit. Ang init at tibok ng puso niya ay kumalat sa dibdib ni Maya. Pero sir, alam ko namang fake lang ang lahat sa atin eh. Kaya hindi na ako aasa at kailangan ko lang tuparin ang usapan natin at saka ako lalayo. Napatingin sa kanya si Alexander na may halong kaba at pag-asa. Not anymore. Not tonight. At hindi mo kailangan lumayo pa. Dahan-dahan niyang hinarap ang mukha ni Maya. Halos dumikit ang kanilang noo. Sa sumunod na gabi, tahimik ang mansyon. Nasa terrace sina Maya at Alexander. Nakatingin sa ulan na humihinto at sa buwan na bahagyang sumisilip sa ulan. Sir, parang ang dami na pong nangyayari. I know. But you don't have to face it alone. Lumapit ito kay Maya at dahan-dahang hinawakan ang balikat nito. Pero baka... No buts. I've got you. Hinawakan ang mukha niya. Dahan-dahang nilapitan ang mga labi niya sa kanya. Biglang bumilis ang kabog ng puso ni Maya. Sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang tibok ng puso niya ay mabilis. At ang init ng katawan ni Alexander kumakalat sa kanyang dibdib. Just relax and trust me. Dahan-dahang nilapit ni Alexander ang mukha niya sa labi ni Maya. Kaya naman ang oras ay tila tumigil at ang mundo nila ay nakasentro sa isa't isa. Sir, hindi ko po alam. Then let me show you. Dahan-dahan nagdikit ang kanilang mga labi sa isang mahinahong halik. Puno ng init at proteksyon at damdamin na hindi na fake. Bahagyang huminto sila at nagtagpo ang mga mata. Sir? By the way, stop calling me sir. Call my name instead. And Maya, I wanted this for a long time. Tumango na lamang ang dalaga at hinaplos ng binata ang buhok niya habang hawak ang kanyang kamay. Init at tibok ng puso ni Maya ay nakatugma sa kanya. Sa susunod na linggo, may charity gala sa City Hall. Nakaayos ang buong mansyon team para samahan si Maya at Alexander. Si Maya ay nakasuot ng eleganting dress at nanginginig sa kaba. Alexander, ang daming tao dito. Mahinang bulong ni Maya habang hawak ang clutch ng mahigpit. Relax, I'm right here. Sabay hawak sa kamay ni Maya. Habang naglalakad sila sa red carpet, biglang lumapit si Veronica. May dalang microphone at camera crew. Well, 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 look who we have here. The billionaire's little surrogate. Tumawa ito nang may pang-aalipusta at nakatingin kay Maya. Alexander. Napahinto sila sa hagdan at nanginginig ang mga kamay ni Maya na halos umiyak ito. Veronica, stop this. Tumayo ito sa harap ni Maya. Malamig at matindi ang tingin nito. Or what? You'll protect her from the public humiliation too? Everyone listen. Maya has done nothing wrong. She is under my protection and I fully support her. Any attempt to malign her is an attack on me. Napatingin ang lahat sa kanya. Halos saminto ang galaw sa paligid. Si Maya sa unang pagkakataon, hindi na nahihiya sa harap ng tao. Ramdam niya ang proteksyon at tapang ni Alexander. Salamat. Always. I won't let anyone hurt you. Not here. Not anywhere. Sandaling tumigil ang galaw sa paligid nila. Ang mga media ay kumukuha ng litrato ng magkakasama. Sina Maya at Alexander nagtagpo ng tingin. Ang kanilang relasyon ay mas malakas kaysa sa intriga ni Veronica. Parang ang dami nangyayari. Pero parang okay ako sa tabi niyo. Good. That's where you belong. Right here, with me. Dahan-dahan siyang niyakap ni Alexander sa gitna ng crowd. Maya, you are everything I ever wanted. Hinawakan niya ang mukha ng dalaga at dahan-dahang hinarap sa kanyang labi. Alexander, ako rin.
Mahinang bulong, halos umiyak sa ginhawa at pagmamahal. Dahan-dahan, nagdikit ang kanilang mga labi sa unang intentional romantic kiss sa gitna ng gala. Init, kilig, proteksyon at pagmamahal ay ramdam sa bawat segundo. Sa kabilang banda, nakatayo si Veronica. Nakangiti ngunit halatang frustrated. This isn't the end. But I lost this round. Sa huli, sa gitna ng ballroom, sa ilalim ng mga ilaw, natagpuan nila ang isa't isa. Hindi sa papel o sa kasunduan, kundi sa totoong pagmamahal. Sa wakas, tayo na Alexander. Nakangiti ng malawak si Maya habang hawak ang kamay niya at nakayakap sa init at tibok ni Alexander. Yes, Maya. Tayo na. Forever. Kinagabahan sa terrace ng mansion, si Maya ay nakatingin sa city view habang hawak ang teddy bear at medyo kinakabahan. Ang ganda ng view dito. Not as beautiful as you. Lumapit siya kay Maya at hinawakan ang kamay nito. Alexander, Maya, remember the first day we met? I never thought I'd feel this way. But now, I can't imagine my life without you. hinaplos nito ang mukha niya ng dahan-dahan at tumitig sa mata niya. Hindi ko rin alam. Ang dami na nang nangyari. And I know. And I love every moment, every challenge, laugh, tears, because it led me to you. Dahan-dahan siyang yumuko at lumabas sa kanyang bulsa ang maliit na velvet box at hawak sa dalawang kamay. Ano yan? Napatingin lang si Maya kay Alexander. Halatang shocked at excited ito. Maya, will you marry me? Sabay bukas ng box, kumikislap ang engagement ring sa ilaw ng terrace. Ang puso ni Maya ay tumigil saglit at ang mundo niya ay nakasentro kay Alexander. Alexander! Napaiyak sa sobrang saya si Maya habang nanginginig ang buong katawan. I promise to protect you, to love you, and to be by your side forever. Will you let me? Hinawakan nito ang kamay ni Maya ng mahigpit. Yes. Yes, Alexander. I will marry you. Halos hindi makapaniwala si Maya. Tumalon ito sa yakap ni Alexander. You've made me the happiest man alive. Maingat na isinuot sa daliri ni Maya ang singsing at hinawakan ang kanyang muka. Dahan-dahang hinarap ang mga labi niya sa isa pang mahinang halik. Alexander, sa wakas, magkakasama na tayo habang buhay. At hindi na natin kailangan pa ng kontrata para magkaanak. Magkakaanak tayo dahil sa pag-ibig. Nakangiti ng malawak si Maya habang hawak ang kamay niya at nakayakap sa init na yakap ni Alexander. Sa terrace, sa ilalim ng mga ilaw at bituin, natagpuan nila ang isa't isa. Napuno ng sinag ng araw ang buong garden ng mansyon. Nakakalat ang mga bulaklak, may mga musika ng malumanay ang tugtog. Ang mga bisita ay nakaupo sa kani-kanilang pwesto habang nakasuot ng mga eleganteng damit. Si Maya ay nakatayo na sa harap ng altar. Kumikinang ang kanyang kulay puting gown habang hawak niyang bouquet. Ang kanyang kaba ay mas lalong lumalakas. I can't believe this is real. Maya, he's waiting for you. Pabulong namang saad ng kanyang bridesmaid. Music shifts as Alexander walks down the aisle in a tailored suit. Maya's eyes widened, halatadong emosyonal. He stops in front of her, smiling warmly. You look perfect. At napakagwapo mo, Alexander. Ang swerte ko dahil ako ang mapapangasawa mo. Mahinang bulong ni Maya, halatang natutuwa at kinakabahan. Do you, Alexander, take Maya to be your lawfully wedded wife? To love, protect, and cherish in sickness and in health. Enjoy and in sorrow, as long as you both shall live. I do. Hinawakan niya ang kamay ni Maya ng mahigpit at tumitig sa kanyang mata. And do you, Maya, take Alexander to be your lawfully wedded husband? To love, support, and honor in every moment for the rest of your life. I do. Mahinang sagot ni Maya. Halos umiyak siya sa saya habang hawak ang kamay ng mahigpit. Alexander smiles. Dahan-dahang inilapit ang mga labi niya sa labi ni Maya. Sandaling tumigil ang mundo. Ang mga ilaw, bulaklak, ang musika, para lang sa kanila. Maya, finally, we're truly together. Yes, forever na tayo. Nakangiti ng malawak ang dalawa habang magkahawak ang kamay at magkayakap. By the power vested in me, I now pronounce you husband and wife. Nakangiting saad ng pari. Masuyong hinalika ni Alexander si Maya sa labi. Isang halik na puno ng pagmamahal at paggalang habang patuloy na nagpapalakpakan at kinikilig ang mga bisita. Tumatawa si Maya matapos ang halik at mahigpit nilang pagyayakapan. Alexander kisses Maya tenderly, warm, full of love as the crowd cheers. Damang-dama nila ang pagmamahal ng isa't isa. Kaya naman,
Wala na yatang magsasaya pa sa kanilang dalawa ng mga sandaling iyon. Maya, forever, just you and me. Habang buhay akong sayo, Alexander. Habang buhay kitang mamahalin at pagsisilbihan. Mahal na mahal kita. Hinawakan ito ang mukha niya, dahang-dahang hinarap para sa isa pang mahinang halik. Masayang palakpakan lamang ang maririnig sa loob ng simbahan. Lahat ay masaya, lalo na ang kanilang mga magulang. Lalo na ang ina ni Maya na sa wakas ay tuluyan na rin gumaling sa sakit. Ang mga magulang naman ni Alexander ay natutunan na rin tanggapin si Maya at masaya na rin sila na makitang masaya ang kanilang anak. Habang si Veronica naman ay bumabiyahe na papuntang Amerika at tanggap niya na ang pag-ibig ay hindi napipilit. Sa terrace pagkatapos ng kasal, sa ilalim ng sunset, nagsimula ang kanilang bagong buhay, hindi sa kontrata, kundi sa tunay na pagmamahalan. Wakas.